Sa dami po ng trade fairs ngayon, ano po ang unique sa Calakal, Calabarzon ngayong taon, Miss Evelyn? So for one, ito ay mga produktong galing Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. So syempre, Calabarzon siya, medyo kakaiba siya sa mga ibang regions, sa mga produktong kakaiba. So for this Kalakal, piling-pili yung ating mga exhibitors. So we only have 38 exhibitors. Wow, 38. Yes. Oo. And iba-ibang products. Merong food and non-food. So sa food, nandiyan yung coffee, meron kaming condiments, merong yan mga suka. And then we have pies, candies, chichirya, marami pang iba na maaari nilang tikman. Nakikita nyo po sa inyong, Yes, so inyong mga screen. sa Opo. non-food naman, we have fashion accessories. Itong, Yes, ito. itong scents, meron kami. And then may bags, furniture, mayroong apparel. So yun, marami rin pong makikita sila doon sa Calakal, Calabarzon. Na-call yung attention ko ito, working late nakasabi doon sa scent na i-feature natin mamaya po, nakalagay, working late. Sabi ko, dirty rose. Ano kayang amoy ni dirty rose? Ayan. Tapos meron pa tayo isa dito, I'm here. Ito, parang very me, I'm here. Ayan. And will be here, mga kapatid. So, tapos may mga, ilan lang sa non-food and food product. 38 yes. exhibitors. So, paano nyo pinili? Bakit piling-pili naman talaga? So bawat probinsya, sila ang pumipili ng mga exhibitors. So Cavite, we have 7 exhibitors only. For Laguna, 10. And Rizal, Batangas, Quezon, 7 exhibitors. So talagang piling-pili lang na exhibitors ang nando doon. Pero sigurado po, mga kapatid, hindi lang 38 ha, Yeah. ang mga MSMEs dito po sa Calabarzon. So, I'm sure yung ibang MSMEs na gustong sumali, na-challenge ngayon, paano ba kami next time magiging bahagi niyan? Paano ba ang ginagawang pagpili? Meron kami mga programa para i-prepare sila sa ganitong klaseng mga activities. So we have Kapatid Mentor Me, na tinuturuan namin sila paano maging isang negosyante talaga. So lahat ng aspects ng mga pagiging negosyante ay tinuturo sa production, management, sa HR. So lahat yon ay tinuturo namin. Para siyang nag-aaral ulit. At yun ay series of seminars. Parang nga daw nagma-masters na yan eh. Nagma-masters for free. For free? Yes. Oo. And then, pag ready na sila, on the other side naman, piniprepare naman namin yung mga produkto nila. So, we have One Town, One Product program na yung mga produkto nila ay tinatry nating bihisan. So, makikita yung mga before and after. So, before, mga plastic lang siya na dinidikitan. Sana pala So, nagdala ngayon, tayo ng oo before, nga. no? Sa susunod na mag-guess Yes. natin. Kasi ang gandang pakita yon kung paano nagtumulong. Yes, Kasi oo that's nga. part of marketing. Hindi porket meron ng mga produkto, hindi naman kasarapan. Pero dahil sa packaging niya, mapapabili ka eh, Yes, diba? So, mahalaga talaga lagi. So yun, binibihisan natin. Oo, And binibihis. may mga seminars din dyan, kunyari sa FDA seminar, sa taxation. So mga series talaga of trainings din para ma-prepare talaga yung product nila sa next level. So, dapat pagdaanan po nila Yes, yon lahat. Oo, kasi syempre, gusto yung ibida para pag nirepresent nyo na yung negosyo nyo, parang nire-represent nyo na rin po ang DTI, diba? And this is, pag nakapasok na kayo sa ganito, parang magle-level up kayo, ang gusto nyo ng susunod, yung pag mag-e-export ka na, diba? Pang-international na. Pang-international yung market na, Yes. diba? So, mahalaga, maganda yung preparation na ginagawa po ng DTI sa ating mga MSMEs. Kasi yung simpleng pagpaparehistro, diba? Napakalaking bagay po niyan para Yes. pagkatiwalaan kayo ng mga mamimili. Ibig sabihin po, legit to. Di po ba? At may graduation yan. May graduation So, isasama natin muna sila sa provincial fair. And then, pag ready na sila, regional fair, national fair, and finally, pwede na sila sa international fair. Diba? Siyempre, may kanya-kanyang may goal ka eh, Yes. 'di ba? So ito ang atin, pumasa sila sa provincial Yes. fair, 'di ba? Tinangkilik sila o nag-graduate na, regional na.
So, susunod na makikita na natin sila sa National. national. At sa susunod, pag ng ibang bansa tayo, uy, kilala ko tong Yes. produktong to. Ang sarap po, na makita yung paglago ng isang negosyo ng kapwa natin Pilipino. Pero Miss Evelyn, maliban po sa sales, no? Ano pa yung mga goals natin para sa MSMEs ng Calabarzon ngayong taon? So, gusto natin na ipakita sa ibang lugar naman outside Calabarzon na these are the products that we can offer. So, lumalabas kami ng Calabarzon like right now, NCR next week, tayo. Oh, next. pupunta kami ng Shangri-La Plaza dito sa Ortigas para makita naman kaya nating i-offer. So, taon-taon, iba-ibang venues yung pinupuntahan namin outside Calabarzon para makita ng lahat na ito yung produkto ng Calabarzon. And also, ito ay isang pagbibigay namin ng venue sa aming MSMEs na maka-join sila, hindi lang doon sa lugar nila, kung hindi maka-join sila at maka-promote ng produkto nila. Yan. That's great. At mga kapatid, malapit na po ito, July 23 to 27, mahaba-haba. Yes. Next 23 week na. to 45 to 5 days, Yes. mga kapatid. 5 days po ito. So, ano ba ang 23? Wednesday. Thursday, Oo. hanggang weekend. Wednesday hanggang linggo next week. Kaya Yes. sabi ko po sa inyo, huwag nyo muna kayo magsa-shopping. Itago nyo muna, isubi nyo muna, itabi nyo muna yung sweldo for ng today. Dahil napakarami pong produkto, ma-enjoy nyo yung itatampok nilang 38 exhibitors dito po sa produktong Calabarzon, likha ng sipag, bunga ng husay. Ito po ang Calabarzon Regional Trade Fair na isinasagawa once a year lang. Kaya wag nyo pong palalagpasin ito, napakalapit. Kapit-bahay lang namin. Isang Yes. tumbling ko lang, nandyan na ako. Makapunta Sana na ako, nandun mga ka, bisita. ma'am. Sige, Sure, wag ko lang sure. makakalimutan. Wednesday, pwede po. Ayan. Pwede ako between 1:30 to 3 p.m. Okay. Bibisita po Sige. tayo dyan. Antayin ka Ikutin namin. natin. Sige. Ayen, paalala mo sa akin ha. Baka singilin ako ni Ma'am Evelyn sa susunod na makita ko siya, hindi ka pumunta sa trade fair. Ito po, napakalapit. So, we'll make sure that we'll be there. Ayan, July 23 to 27, mga kapatid, sa Shangri-La Plaza, atrium lamang. Diyan po sa Ortigas. So, sa harap, sa ano lang Sa yun, atrium. ground floor. Yes. Ayan. Atrium. So, ang dali, hindi nyo po mamimiss. Makikita nyo yung very festive na, I am sure na Yes. itsura po doon ng iba't ibang produkto mula sa Calabarzon. Siguro pa, paano naman po yung mga maiinggit na mga kababayan natin nasa labas po ng bansa? Open naman po yung ating bawat MSME, Yes. that they accept naman orders. Karamihan sa MSME, siyempre meron na silang Facebook accounts, meron na silang mga IG accounts. So, madali na din silang mahanap. Oo. Kung hindi man po, baka nasa Visayas din kayo, nasa Yes. Mindanao, 'di ba? Gusto nyo pong subukan tanggilikin ang produktong mga taga Calabarzon, pwede po 'yan. Yan ang natutunan natin during the pandemic, pa-deliver online shopping. I'm sure lahat po sila ay mayroon niyan. Pwede po kayo mag-order online. Mamaya, pakikilala namin sa inyo ang tatlo sa 38 exhibitors na makikita nyo po sa darating na linggo. Again, sa Wednesday na po yan, July 23 hanggang July 27, 5 araw po yan sa Shangri-La Mall, Atrium Plaza po. Siguro, Miss Evelyn, ako na yung nag-imbita. Masyado ako Yes. na-excite. Kayo na po mag-imbita, Miss Evelyn. Thank you, Ma'am Cheryl. So, inaanyayahan ko lahat ng milyon-milyon na viewers at saka ng listeners ng programang Sagot Kita. Punta po kayo sa Shangri-La next week, July 23 to 27 at makikita nyo po ang produktong gawa at galing ng mga taga Calabarzon. Aasahan po namin kayo and let's support our local products. Yun po yung pinakamahalaga. Kasama ko na sila. Unahin natin si Rodel Sinapilo ng Coco Deli Coconut Products. Hi, Rodel. Hello po, ma'am. Thank you for Nice to be coming. Si Alvin Causing ng Project Beans Trading. Hi, Alvin. At si Ryan Rayos ng SAS International Cosmetics and Skincare Product Trading. Hi, Ryan. Hello. Welcome sa Sagot Kita. Ayan, simulan muna natin. Sabi ko nga, gusto ko sana din ay ma-inspire yung mga kababayan natin, diba? I'm sure may mga
nakakatuwang kwento kayo no, nagsisimula pa lamang kayo. Okay, simulan ko sa iyo, Rodel. Can you tell us about the journey muna ng negosyo and then tell us kung ano na ngayon ang inyong mga produkto? Go ahead. So, nagsimula po kami, yung family namin is family ng coconut sap farmers. Numpisahan ng dad ko tsaka nung mom ko. Then nakita namin na may potential yung product, yung coconut sugar, cocoa cider vinegar, and yung produkto ng tuba. So, ang ginawa namin, why not gumawa na tayo ng business? Oo. And from there, Out of the farm, no? Hindi lang yung laging nag-harvest, tapos binibigay po namin sa ibang then maliit lang po yung kita. Pero kung nakita po namin na emerging yung product, yes, saka diba yung demand. Yung demand po ng ngayon. product, why not we try? And lumapit nga po kami sa DTI and nag-ask po kami ng help kung how we mag-start po ng business legally. Oo. Yun po. Then from there po, tinulungan po nila, gaya ng sabi ni Ma'am kanina, tinulungan po nila kami from packaging, training, and yun po, hanggang sa nabuo na po yung produkto namin. And alam po, along the way po, may mga challenges, pero ang maganda po kasi doon, bukod sa hindi po kami sumuko, nakaalalay din po Ang yung DTI, DTI guided kayo. Yes po, Oo. to really parang pursue kung ano yung gusto namin ilabas o i-showcase sa mga customers. At ano yung una nyong produkto? Ang unang-una po namin produkto is yung suka. Oo. Then after po noon nakita namin, hindi lang pala suka yung pwede namin o yung kokosap, sukang tuba sa Tagalog po. Pwede pala namin gawing sugar. Oo. Opo. From then, nag-evolve na naman po siya. Tapos po, nung after nun, nagkaroon na po kami coconut syrup. Tapos, nagkaroon na rin po ka ng coconut amino. So, yan na po yung naging produkto namin. Then, after po nun, after po nung kokosap, we try to, meron din po kami lambanog. De Paraiso. Ayan yung cocoa honey syrup. Opo, yan Oo. po. Ayan yung So, coconut sugar. Healthier. Ayan, healthier version ng Opo, ating papaganda po asukal. sa mga diabetic na tao. Yes, oo. Ayan. So, Yan po. gaano nakatagal ang inyong kumpanya? Nag-start po kami, na-register po kami 2017. Oo. So, farmer na po yung parents ko po since 2007. Ayan. Pero It's yun good po. to see, kasi ngayon, di ba, marami na farmers ang mga magulang, iniiwan na nila ayaw sa probinsya, hindi interesado dun sa pag-aaring lupa. Pero kayo, tinignan nyo yung potential, other Yes po. potentials. And iba, di ba? Opo. Ngayon, yung nakikita natin na, tingnan nyo, ang dami-dami ng produkto. May cocoa coffee pa. Ayan, coconut. Tapos ito, mga kapatid, lagi tayong bumibili ng apple cider. May cocoa cider vinegar na. So, yung mga, sabi ko kasi, pwede ba yan parang apple cider? Di ba? We take it in the morning, pagkagising. Sabi nila, healthy. Pwede. Pwede ang cocoa cider. So, ngayon, ito, available nakikita na ba natin ito sa market or limited Yes pa? po. But we could do directly sa Facebook page? Yes, ma'am. You can message us on the Facebook. Tapos may mga retail stores, saka po may mga partner stores kami na pwede namin silang parang maibigay doon yung address kung saan sila pinakamalapit. Oo. And also, we have Shopee. Yes. in Okay, case, ganun po. nakadali. Shopee and Lazada ba Lazada yan? po, Oo. yes. So, napakadali. Or baka dun sa mga iba rin na gusto maging distributor, may kalayuan sa Calabarzon, mga nasa Visayas, Mindanao, they want to carry your products. Are you open to that? Sure, ma'am. Also? Opo. So, yun na nga, maganda nga po kasi it's an opportunity for us to expand Oo. po and makilala yung produkto. Hindi lang po, syempre po, nationwide, and we are also planning rin po to export the products. From coconut, punta tayo sa kape. Ayan, sige. Alvin, paano naman ang journey ng Project Beans? Journey naman po ni Project Beans Coffees. Nag-start kami 2017 din. Oy, So, it started as a hobby kasi nasa corporate world ako ng time na yan. Araw-araw umiinom ako ng kape. So, naisip ko, kung araw-araw umiinom ako ng mahal pa kape, yung yung bili mo. 3-in-1 pa yon. Tapos nung Ay, try, hindi. Sorry po. nag-try- I have nothing against 3-in-1, pero yeah. hindi kasi ako nainom. Sobrang tamis. Yes. Oo. Yes po, hindi siya balanse ka nga. Pero Tapos nung mabango. na-try ko yung natural coffee, yung ground Nauuso coffee and na. beans, yun nagustuhan ko na. And then naisip ko,
why not gawin ko siyang business? Aha. At the same time, sila misis naman, meron silang farm sa Silang, malaking farm nila sa Ayun, Silang. oo. So nakikita na ko nung taon-taon nababawasan yung lupa nila, nagbebenta, coffee farm, nababawasan. So naisip namin, magkaroon kami ng parang company, ito coffee company nga na para matulungan, at least mas ma-delay yung pagbebenta nila ng lupa kasi merong mga bibili ng kape nila eh. Instead na yung mga kape nila misis is ibebenta sa mga middleman na mas mahal. So kami na lang. So yun, doon nagsimula yun. Nagkaroon kami ng vision na magkaroon ng company na makatulong din sa mga farmers. At the same time, para ayun, ipagmalaki natin yung kape ng Cavite o ng Pilipinas. At ito na yon mga kapatid. Coffee in a brew bag. Kakaiba yung kanila kasi di ba madalas nakikita natin yung yung nadadala lang, ito ba yon? Ito kaya yon? Hindi. Coffee Ayan, tea. coffee tea. Pero parang ganito rin yung itsura niya, no? Mga kapatid. Yung drip coffee, they call it drip coffee. So this time, syempre, perfect ito sa amin, sa mga lalo na sa office din. Yeah. Kung magmi-meeting kayo, 3 lang kayo, magpapa-deliver pa kayo, kamahal. Yep. Diba? Papabili kayo ng tigi-tigisa. Ang isang, inatake ako minsan parang ganito na pala kamahal ang kape. Yung isang cup lang. Isang cup parang nasa 150, 150, yung pa yung maliit, yep. diba? Sabi ko, nagsisimula ako sa industriya, nasa 80 pesos lang, ganun nakabilis. Yep. So ito, mga kapatid, ito yung itsura niya. Yan, pinatry ko, pinabuksan ko. So, ang gagawin ay lalagyan ng coffee. Paano lalagyan ng tubig? Open nyo lang po. Open nyo lang yan. Ayan, you open. Basta you open, baka matapon eh. Ayan. So, i-open nyo yan. Tapos, after 2 eto, to 3 minutes, pwede nyo nang buksan. i-pour. Ito. Mananatiling mainit yung kape nyo. Kung kayo yung tipong hindi sapat sa inyo yung isang cup, diba? At least, so it's cute. Ayan po, mga kapatid. Yan ma'am yung on-the-go coffee natin. So kahit saan, madali siyang dalhin. Oo. Napaka-convenient. Pwedeng konti muna, kasi madaldal masyado, parang ako, para hindi lumamig, o isara nyo ulit, o diba? Tapos balikan nyo na lamang. So, ayan, ako, paano ba ito? Ay, mali pala yung pagsarap. Ay, ayun. Diba? Or meron kayo, diba, mga glamping. Ayan, yung mga madali yung po siya. camping nyo ngayon. Kung magta-travel Pwedeng kayo, dalhin. madaling lagay sa kamaleta. Yes, oo, kasi hindi sa lahat, kagaya ko, concern ko po yun, kami sa coverage, ang readily available lagi, syempre yung mga 3-in-1, pero pag talagang hinahanap mo yung kapeng gigising sa'yo, kailangan mo talaga ng kape. And our coffee ma'am, local coffee po lahat siya ma'am. Yan, diba? Sariling atin. Ayan. On the go, ito po mga 2 to 3 cups. 2 to 3 cups. Oh, And so, the bag is reusable. You can reusable. use it. Tanggalin nyo lang yung used coffee and then lagyan nyo ng bagong ground, then you can reuse it. Diba? So kung magta-travel kayo, napaka-convenient niya. Great. And by the way, ma'am, masingit ko lang. Ano meron? It won most Excuse innovative me naman. product. Sorry. Okay, Noong 2022, so, napag-usapan ng Kalakal Calabarzon. So nanalo po siya nung last year, 2022, ng most innovative product yung coffee. Idea nyo to. Yes, po. Idea nyo yung During pandemic. in a brew bag. In a brew Oo. bag, yeah. Kasi ang nakikita mo rin siguro yung maliliit lang. So might Yeah. as well do something like Correct, this. ma'am. So, Yan, ma'am, diba? 3 cups na, 2 cups, may enjoy nyo na. Oo. Naging lesson kasi yan, last time na nag-travel kami, wala akong nadalang machine. Oh. May ground ako pero wala akong machine. Paano ko may enjoy yung brewed coffee? So, Oh, at hindi sumasama yung hindi sumasama yes yung... po, may filter po siya sa loob, ma'am. May filter po siya sa loob. So, you can just wash it and then put new ground. Hindi you can nyo have. problemahin na may sumasamang ground Correct, coffee. yes, Ito, okay lang naman din kung mayroon. Pero, ayan, galing! Okay. So, ano pa pong, nyo? Ang mga product po namin, ma'am, may coffee beans and coffee ground kami. All of these are available na rin, ma'am, sa nationwide, sa SM Cultura, Go ahead. It's okay. Kung Rustans, saan po, apo. and sa mga pasalubong centers. So, dapat meron ka isang ganito, tapos meron kang ganito. Yes, partner po. Pag natapos mo na to, i-refill mo lang. Perfect. Ayan. Naku, Julius Babaw. Nako. Coffee drinker. Yep. Hindi ko sasabihin, pero ito na ang birthday gift ko sa kanya mamaya. Sabihin ko galing sa akin. Yes, ma'am. Wala ka Anytime, kala ma'am. kay Papo. But he's really a coffee drinker. Yeah. So, ayan. Sigurado mo magugustuhan niya. Oo, It's a kasi Philippine ako coffee. nagustuhan ko na eh. Oo, and parang sa atin.
So, yan, isa po sila Alvin din na makikita nyo sa 12th Kalakal Calabarzon Trade Fair. And, eto, sabi ko sa inyo tapos na tayo sa non-food. Ito, hindi ko muna try, pero ito nang iinumin ko na in the morning, sabi mo, Yeah, diba? po. Yes, po. Okay, set aside natin yung apple cider na hindi naman sariling atin yung mga nakikita natin kadalasan or binibili. Ito po, pwedeng gawin yung alternatibo, cocoa cider vinegar instead of the apple cider vinegar. Yes, Great! Saka mayaman tayo sa coconut diba? Sayang. Oo. Ba, mayroon pa kayong mushroom chips? Yan po yung combination po yung dalawa. So, pwede nyo pong ipasawsawan yan. Tama nga naman. Oo naman. Imbes na Kasi chicharon po yung nasa isip ko tunggakin na yung yung vinegar. Pero hindi. Ayan. Tapos, yung honey, yung cocoa honey syrup, paano siya? Pang pancake po? ba yan? Pwede nyo pong gamitin siya pang pancake. Pwede rin. Alternative po for honey from the bee. sa Pwede po. kape. Yes po. Diba? Or pwede, I think, tinitake din, diba, minsan, pag daw, Apo. parang inuubo-ubo ka, pwedeng 1 teaspoon ng honey. Pwede po. Ayan. Yan. Cocoa honey, ayan. Yay! Okay. So, eto na tayo. Kailangan mabango-bango naman, di ba, mga kapatid? Gumagastos tayo ng pabango. Aminin nyo, ngayon ang mga pabango nasa 8,000, 10,000. Parang wag na lang, di ba? Ayaw na natin minsan magpabango. Pero ako, local din ang aking ginagamit. Marami ako na-discover na it's the same, kaya natin, same smell. Tsaka alam natin yung nababagay sa ating panahon. Yes. Diba? Yun ba sa paggawa ng perfume? Ganun. Consideration yan. Sa Number weather. one, yeah. Oo. Number one consideration po namin siya. Since we are a local perfume brand, so kailangan yung mga formulation namin nagko-complement doon sa humidity ng weather natin. Marami po kasi mga types ng perfume. May mga niche type na perfume na masyadong matapang. Minsan kapag ginagamit natin siya, nagiging cloying na siya, nagiging headache-inducing. So, yes! yeah. So, we make sure na yung formula namin, maarawan ka or kahit na mainit yung panahon, mapapawis ka, maganda pa rin yung amoy at saka reaction sa Kasi body. merong mga parang mabango to bakit napawisan lang ako? Yes, Na-embarrass yes. ka ng maamoy ng katabi Opo. mo. Hindi maganda yung Yes. Though meron po kaming mga products na na specifically made for cold weather. Aha. Like ito si Sige, go ahead. tawag to si Dirty Rose. Ayan si Dirty Rose. Yeah. Ano ba itong si Dirty Rose? Parang napaka-naughty. Ha? Kaya po namin siya tinawag na Dirty Rose kasi yung dry down niya po is medyo a little darker. Hindi kasi siya hindi siya yung typical fresh scent. So, that one is best worn sa malamig na panahon. So, when I wore that one sa Baguio, Talagang, mababango talaga. pag dumaka, Yes, yes. sino ka? Oo. So, actually, ito pong tong tatlong Sa products gabi, na to. no? Maganda Yes, sa date night. Date night, oh. Yes. Di ba tingin ko, yun yung Yeah. niya? Okay. Dirty Rose. Yes. Para pag tinanong ng kadate mo, what are you wearing? Dirty Rose. Feeling dirty tonight. Ay, joke lang po. Ayan, nadadala lang. Tapos ito, merong working late. Yes. Naku, baka naman gamitin yan. Panlalaki ba yan? This one is a gourmand scent. So, Ano ibig sabihin niya? ang ibig sabihin po ng gourmand is parang yung scent niya is inspired from something edible. So, that one is a coffee scent. Baka naman makagat ako. Sabi po mainom ng ako nitong- sabi po ng mga clients namin, para kang walking Starbucks kapag suot-suot mo yan. So kung mahilig ka sa kape, bagay sa iyo yan. Walking Project Beans. Yes, Ayan. correct, ganon. Partner yun. Thank you for the Makakabili. coffee. Ayan. Oh, Baka magustuhan oo din nga. ni Sir Julius Oo. dahil mahilig ka sa Sa coffee. kape. Oo, sweet. Yes, Pang yes. dessert ka ng kadate mo. Surprisingly, I can be your dessert, sabihin mo. marami po tayong customers ng working late. So maraming coffee lovers sa Pilipinas. Jessie, CJ, ay iba-iba ang pangalan. Opo. So, yung mga names po nila, yan po yung mga names ng mga media influencers na nakaka-collaborate namin.
So, si si Dirty Rose po is a collaboration with CJ Chua, siya si Fragrance Bestie sa TikTok. Si Jessie, si Working Late is Jessie So from TikTok. And si Mitch is si Michiko Chip from TikTok. So, we collaborated with them. Yung inspiration po ng mga scents na yan is really from them. Tapos kami yung nag-formulate. Ito si Mitch, I'm Here. Oo. I hope you'd love that scent. Yes, I think it's perfect during the day. Yes. Diba? Ako kasi, I make sure that I have something in my bag na na sana meron kayong version na may maliit din na Meron po madali. kaming 10 ml diba? version. Ayan, kasi parang pag meeting or lalabas, Yes. papasok ka na naman. Ayan. Yes. That one is a very fresh, warm scent. Yes. Parang bagong ligo ka lang. Oo, fresh. You stay fresh all the time. Ayan. Ako, si Mitch. Ayan, nandyan si Mitch, si Jessie, and si CJ. Ayan, Yes. Dirty Rose ang tumatak. Paano yung ano yung challenges? Like, kagaya kayo sa cosmetics, diba? Perfume lang ba palang ngayon? Or meron na rin kayo eventually for makeup and ano? Ang I plan use din po- local products eh. Ang plan po is eventually iti-take namin yung route na yan. Oo. But for now, Dito muna. ini-strengthen muna namin. Dahan-dahan yung muna, diba? Yes, Huwag oo. masyado ma-excite. Mahirap din yung na-overwhelm ka. Ang dami Yes, yung gusto mo yes. kagad na product, di ka pa nagkapag-concentrate. Yes. At saka tinutulungan kami ng DTI to polish yung brand namin to make it more globally appealing. Oo. Yan. Oo, So, para ang focus makipagsabayan muna tayo. namin for now is strengthen yung perfume, but eventually, mag-venture kami to other cosmetic brands. Mahirap Or gumawa cosmetic ng products. certain smell. Depende po sa vision ng creator. So, ang isa sa mga industry challenges ng perfume is yung availability ng raw materials Oh, yun. in the Oo. Philippines. Oo. Kasi hindi pa tayo major player ng perfume globally. So, yung access natin to raw materials is a bit limited. So, sometimes we have to source our products internationally para makakreate kami ng specific scents. Meron din tayong limitations when it comes into aroma chemicals na ginagamit natin because hindi pa masyadong learned yung mga perfumers natin or yung mga beginners natin to use aroma chem. So meron pa tayong mga restriction in terms of how many quantity we can buy because these are chemicals, ganon. So meron mga ganong restriction. But in terms of creation, sinasabi, ang mga artists kasi you are always resourceful eh. Yes. So if you have a vision and you are really creative, you can come up of something with a less resources. Yes, yes. So these are the products of that. So we had those kinds of challenges, but we are happy to come up with these quality of products. So At sabi nyo nga, ang DTI din nakatulong pagdating Yes. sa I'm sure pagdating din sa mga kailangan nyo ng mga raw materials, nagaguidan din kayo pag may mga, saan po ba kami or saan po bang probinsya pwede makipag-collab din or ibang products pa ka eventually, di ba? Meron ng yung, I don't know, like yung kape or yung ibang produkto like coconut sa ibang probinsya. May naisip kayong certain product na, pwede itong i-mix sa ganitong, so collab na ng bawat provinces, Yes. no? I-share ko lang po, ahead. last June 15, nagkaroon kami ng fragrance conference. We have DTI supporting us doon sa event na yun, together with DOST. And DOST brought with them some suppliers who are extracting essential oil from pili. So, which we call LME. And that one is one of the natural oils na we get to find in the Philippines. So emerging na rin yung pagdidistill ng oil sa Philippines. So we already have Vetiver Filipina, which is a unique type of oil that can only be extracted in the Philippines. Nice. And just recently, nag-emerge na rin yung oud. It's a type of resinous oil na sobrang expensive. Like, a kilo of it would cost you like 25,000 or
Oo. or even more, depende Yeah. sa quality. And nagsisimula na yung Philippine industry planting. Great. And sana soon makapag-harvest tayo, Oo. 'di ba? So maraming potential na raw materials sa Philippines. Kailangan lang talaga nating i-harness. And I appreciate yung efforts ni DTI, ni Go Negosyo, ni DOST to help SMEs like us to discover those kinds of resources. Oo, kasi talagang, alam niyo po, it's really, DTI talaga ang makakapag-guide po sa atin at napakarami nilang negosyo centers. Tama po ba ako? Na parang sa bawat, I'm sure, munisipalidad ay mayroon yan kung kayo po ay na-inspire sa kanilang mga kwento. Tapos, di ba, ngayon nanonood lang kayo, parang, sanay ako nun interest ko yan na gumawa ng perfume na something that you could start muna sa bahay nyo, pero kailangan talaga research is very important. Kailangan Yes. naintindihan mo yung produkto mo, diba? Yes. Sa family business, baka nawawala na kayo ng gana, pero kayo naman pala, may-ari ng mga lupain sa mga probinsya. Masyado kayong nagko-concentrate dito sa Metro Manila na napaka overpopulated na. Not that pinapaalis ko kayo, pero sayang yung opportunities diba? Kagaya nito, Calabarzon. Yep. Diba? Kagaya ng ginawa ninyo sa Coco Deli. Ayan, sa Coco Deli. Siguro, invite them na tangkilikin yung inyong produkto, yung inyong mga social media pages para alam ng mga kapatid natin. Of course, huwag niyong kakalimutan. Magkikita-kita tayo sa Wednesday, July 23 to 27 sa Shangri-La po para sa 12th Kalakal Calabarzon Day Trade Fair. Go ahead po, Rodel. So in-invite namin kayo sa Kalakal, which is sabi ni Ma'am Cheryl. Tangkilikin po natin yung produkto and pwede nyo pong tingnan yung Coco Deli sa booth namin. Kita nyo po yung mga products namin, which is yung vinegar, coco sugar. Ito po yung spice bar yan. Palit Yan tayo, po. mahilig ako sa maanghang. Ayan po. I'm a hot person. Ayan. Meron din coconut aminos. Yes, Ayan. Ito po yung cocoa honey syrup nila. Ayan mga kapatid. Ang daming produkto. Coco meron Deli. po. Ayan po. And then they have coco chips. Lettuce chips po. Ito lettuce. Ito Medyo pa pa mushroom. Yan po. Ayan. Ayan. Ang dami. So, hindi po kayo mawawala. Hindi nyo pwedeng ma-miss sila dahil talagang mga sala po sila, talagang mga pili mula sa Calabarzon na mga MSMEs. Sila po yung mga best MSMEs ng Calabarzon. So, hindi na po yan rason para po ninyo ma-miss. Bago sa akin to lettuce Yes chips. po. For the Meron. first time, usually ano mo lang, kangkong chips. Opo. Lettuce chips, Tama. mga kapatid, and then the mushroom chips. Ayan. Okay, Alvin, ang iyong brew bag, in a brew bag. Ito na, mga kapatid. In fair, mainit Mainit pa rin. Maintain pa rin. Kasama yun sa consideration nung Yep. you thought of this. Correct. Yung mapanatili ng matagal, yung init ng kape. Tsaka yung lasa niya sa loob, hindi sasama sa kape. Sa kape mo, sa tubig, hindi sasama. So, hindi sa food grade talaga na packaging. So, tsaka siya, matibay yung packaging na yan. Oo, So, kapal. kahit na 2 weeks mong gamitin ulit-ulitin, na napatunayan ko yung last time na nag-travel kami. So, nagamit ko ng maraming Sana beses. nakilala kita bago ako nag-Roma. Available po yan sa lahat ng... Nag-cover po ako sa sa conclave, yung pagpili ng bagong papa, napakamahal ng kape. Oo, pag mag-take out ka, mas mahal pag umupo ka. Correct. Ganun pala doon. First time ko po kasi sa Italy, sa Rome. Tapos, at saka, hindi ko kinaya yung kape nila. It's too strong for me. Yeah. So talagang, hindi. Ayan, sana nakilala kita before. Pero ito yung mga dapat na pwede nyo pong madalhin, saan man kayo, pwede yung pampasalubong sa mga, if you're gonna go out of the country, di ba, yung mga kamag-anak nyo, pupuntahan nyo. Ayan po, ay, itong mga produkto natin na ang Coco Deli and of course, the Project Beans. And imbitahan mo So, sila. Inimbitahan ko lahat kayo sa Kalakal itong July 23 to 27 and also visit our website yung www.projectbeanscoffee.com. Also, yun nga, na-mention ko kanina, available ang Project Beans Coffee nationwide. So, SM Cultura, Rustans, and mga
out-of stores. So, nationwide din yung mga out-of stores ng DTI. Project Beans. Ayan. Alright, Ryan. Sige, basta ako, I'm here. By Mitch. Ayan. Yeah. Yes, sa lahat po ng viewers natin, sa mga milyong-milyong viewers and listeners natin, so ini-invite po namin kayo to please come and join Kalakal Calabarzon 2024. So that one will be in Shangri-La Atrium. And hopefully ma-enjoy nyo po yung magagandang local products ng Pilipinas, especially gawang Calabarzon. I think it's high time na simulan nating suportahan yung sariling atin. And yung local businesses natin, kailangan talaga ng tulong. So, we hope na ma-appreciate nyo yung mga products na gawang Pilipino. Bakit pa natin bibilin yung mga imported products kung mayroon naman tayo and equally or more, mas nag-level up pa yung kalidad po nito. Ako guilty ako during my time in the 80s. Ayan, yung panahon namin. Uy, amoy imported. Ganun talaga palagi, di ba? Na-excite ka, niyayabang mo sa school. Uy, padala sa akin to, imported to. Tingnan mo, amoy stateside pa. Mga ganyan. Pero now, nakita natin, iba. Iba din yung pag-evolve ng mga produkto natin. Iba din yung nakikipagsabayan na po tayo sa ibang mundo at masasabi natin yan dahil pinagkakaguluhan natin yung mga produkto natin sa ibang bansa. Bakit dito sa bansa natin, mas lalo po natin yan dapat gawin, diba? So magkita-kita tayo mga kapatid. Huwag niyong palalagpasin starting next week, Wednesday. Make time po, hanggang weekend naman yan. Magde-date man kayo, bitbitin nyo buong pamilya nyo, enjoy nyo po ang 12th Kalakal Day ng Calabarzon Trade Fair starting July 23 to 27. Diyan lamang po ito sa amin, malapit lang sa amin, dito po sa Shangri-La Mall sa Atrium Plaza. So sana po, again, sabi nga ni na Rodel, Alvin, and Brian, tangkilikin po natin ang sariling atin. Dahil tunay naman itong mapagyayabang. Congratulations sa mga... Thank you. Thank you for having us. Kayo ay magsisilbing inspirasyon sa marami sa atin. And good luck. At pagkita-kita tayo. Yes. Promise ko yan. Ayan, wag mo kalimutan. We will be Promise serving ko yan. coffee. We will be serving coffee sa Kalakal. Oo. Ayan, may mga free taste po dyan for sure. Ayan, kagaya niyan. Hindi nyo ako naamoy. Amuyin nyo si Mitch. Parang naamoy nyo na ako. Mga kapatid. Ayan, thank you again.